The average age of Filipino farmers is 57 years old. In 10 years, there will be no farmers left. Halos wala na rin sa mga anak ng mga magsaka ang gustong sumunod sa mga yapak nila. Itinuturing ang Pilipinas bilang isang bansang sagana sa Dahil agrikultura. laganap pa rin ang gutom sa bansa. Natatakot ang Department of Agrarian Reform sa posibleng food shortage kung magpatuloy ito. No way to earn a living to feed. Bitin kapag walang-wala na sa budget. The province is expecting to lose at least half its cost. The problem is obvious. The problem is serious. No more people to farm the land. No more crops to harvest. No more food on the table. Hunger, hunger, hunger. The problems facing the Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seems futile at worst and temporary at best. The situation is dire but not helpless. Urgency is of the utmost importance. Actions must be made and it must be done right now. The Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop, mga pananim, through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Hello, hello! Good morning! Good morning! Good morning po! Good morning! Good morning! Oh, nagalit ulit yung ano. Ito kasi, mamaya kasi yung ano, Seminar. Wala ko, Tuesday, Sabado pa lang. So, welcome ho sa ating Farmer's Talk! As usual, meron po kaming hatid ng mga kaalaman sa inyo. Sana makatulong dahil ito'y pangkabuhayan. Oh, yes. So, di ba kabangagan over dun sa sinabi ko? Sabado po ngayon, Sabado. Oh, marami nag-aabang ngayon Yes. kasi hito. Yes, so, sobrang interesting ng tanong niya Yes. kasi unconventional, hindi siya palaging ginagawa sa backyard lang, di ba ma'am? Yes. So, this time, saan natin naalagaan? Sa drum. Sa drum. Yan. Sino sa inyo ang walang drum? Bumili na. Ako, wala akong sa bahay. At mas maganda pa dito, hindi gaanong pagastos yung pakain. Correct. At ang Correct. pagkakalungan ito, madaling alagaan. Yes. Masarap pa. Yes. Malalaman natin yan mamaya, hihimay-himayin natin. Alin, yung hito? Ay, yung hito, kasama yung hito. Gawin mo muna, iihaw mo muna. Kayo, saan nyo Saan ang prito? Eh, Ano flavor? Prito or inihaw? Ako prito. kanina pa kami nagtatalo dito, mga friends. Sabi namin, alin kaya mas masarap kainin, yung inihaw o yung pirito? Sa akin, prito talaga. Pirito rin ako eh. Ako wala. Takam na talaga ako sa hito. None of the above. Doon, ano ako sa ano eh, sa adobo sa gata. Ay, masarap yan.
Sige, thank you so much. Pwede pa kayo humabol, ha? Yes, okay. Okay po. Unahin natin, ano ba ang tanong una dito? Saan ba kadalasan inalagaan o nakikita natin yung hito? Saan ba kadalasan? Sa ilog. Tama, ilog. Sa pan. Pwede bang... Sa pandamepan, ano? Opo. Kasi sa ilog lang, ayoko Sa ilog, tapos ilog. saka sa mga ano, yung pagka tag-ulan nagkakaroon ng tubig. Pero sa kanal, meron din sa kanal. Sa- Sa palayan? Sa palayan? Oo, nung hindi pa tayo nag-spray ng mga pesticide. Oo. Kasi dyan sa may tabi-tabing medyo pataas na medyo mayroong malalaking Okay. simento. Oo. O ano bang itatopic namin? Diyan po sa ating hito. Ito po ay ang... Yes, yan. Hito cultured in drum. Napakagandang pagkakitaan, masustansya pa. Correct. So, alagaan natin siya sa drum. Bakit napakaganda ang pagkakita nito? Ito po, bibigyan namin sa inyo ilang ideya. Ayan. Bakit napakagandang pagkakitaan ang pag-aalaga ng hito sa drum? Una, kasi hindi na kailangan ng malaking lugar. Drum lang, pwede na. Correct. Hindi na kailangan maghukay ng lupa na gagawing pan o Yes. maging malapit sa katubigan. Tama. Ayun. Maliit lang na kapital ay pwede na magsimula. Ang market ng hito ay class A, B, at C. Yes, madali lang alagaan dahil hindi mo tututukan ng oras na bantayan. Yun. Ayun, at nabibili ang lahat ng sukat ng hito mula sa similya. Yun. Mula similya. Oh, ibig sabihin, si Milya may kita ka. Oo. Habang lumalaki, huwag kang mag-alala kasi mas lalo na papamahal yan. Oo, sa kamahalan similya ngayon ng hito sa may parting Pampanga, 2 pesos ang isa. Oo. Merong, kung 150 man, maliit. Oo. Yung bang Medyo dalawang... malaki-laki na yun eh. Yes, kasi yung sinasabi ni Ma'am Ana na 2 pesos. Oo, 2 pesos. Ano yun, dalawang git-git. Sabi nitong dalawang guhit partition ng kamay natin. Medyo malaki na siya. Oo. So, at least buhay na yon. Hindi yung katulad ng iba na mata lang makikita mo, yung fry. Oo. Ito talaga fingerlings. So, you have to start with the fingerlings. At pwede natin pagkakitaan kung marami na kayong fingerlings. Saka po, base sa pagkakalam ko sa market po, umaga po, magsisimula siya sa fingerlings. Tapos habang lumalaki siya, meron kasing yung mga katulad ng mga restaurant na nag-serve talaga ng hito, may mas prefer silang size. Yes. Habang mas lumalaki siya, mas nagmamahal. Tama yon. So, ano ba ang hito? Baka yung iba hindi pa ko nalalaman kung ano ba yung pinag-uusapan nila, ano ba yung hito, ano bang Oo nga. tsura niyan, ano? So, ang hito po ay isang klase ng isda na merong mga balbas. Oo. Yun. Ayun. Dahil Yes, dyan. ang hito ay merong gills at meron ding arborescent organs. Kaya kaya nilang sumagat ng atmospheric oxygen at dissolve oxygen sa tubig. So, pwede sa taas, pwede sa tubig. Yes, opo. Ito ang dahilan kaya nakakahinga sila kahit hindi magandang kondisyon ng tubig. Kaya din nilang mabuhay nang wala sa tubig ng ilang oras. Oo. Depende sa humidity ng kapaligiran. Oo. Ayan. Medyo sinisinok Kasi siya. nakakapag-absorb sila ng moisture eh. Oo. Kaya pwede siya sa lupa eh, kasi nabubuhay ng mga ilang oras. Para hindi lang oras siya. Anong oras? Parang Kahit araw, gaano katagal. araw. Oo. Basta. Depende sa... Ano yun? Basta basa pa yung katawan. Pero pag natuyo na Hindi, sila, minsan merong nasa putik na matagal, binabatak mo pa nga. Talagang... minsan nga, Oo. makikita mo, dry na siya. May Oo. putik-putik na. Oo. Baka dry na dry, hindi putik yung lupa yun, ma'am. Tigas na yung lupa sa katawan. Oo. Tigas na, yung puting-puti na. O yung bitak-bitak na yung lupa, tapos nahukay mo. Di ba nakikita pa nga sa internet yun eh. Matibay. Ano ba yun? Oo, hito yun. Oo. Sige, teka muna ho. Itong hito, kailangan natin busisiin ang gusto. Dagdag kaalaman din. Yan. Para malaman daw, babae at lalaki. Bigay na ho natin yung impormasyon. Yan. Base na rin po yan sa internet, ResearchGate. Thank you so much. Yes, thank you. Yan, male and yung A, male. Ito yun. Yung B is female of the broadhead catfish. A view from a From Binet. Binet. Yung one is anal opening. Yung babae is female orogenital opening. Yan yung puwit. Yun yung anal opening. Dudumihan. Yes. Then yung female is orogenital opening. Ayun. Kabila.
So, lalaki yun. Oo. Ito babae. Oo. Yung male orogenital Urogenital papilla. Ito. Yan ang kanyang ari, lalaki. Okay. Ang habas talaga, no? Ito naman, ang hari ng babae. Katabi lang ng pinakalabasan ng Pero dumi siya, nila. para magkabuko, ano? Hindi, magkadikit. Magkadikit lang. Magkadikit. Ito, bilog din to. Bilog, ayan yung sa ari ng babae. Bilog lang din. Ito naman yung labasan ng dumi. Ito din yung labasan ng dumi, pero ito yung sa lalaki. Okay. So, yan po. Alam niyo na. Alam na. Closer look. Oo. Pag sila'y nagme-mate ay Nagkikis-kisan yung ano. Oo, ano muna, yung lalaki parang letter U. Iikot, parang yayakapin niya. So, letter U yung lalaki. Ano niya yung katawan niya, parang letter U. So, nando sa loob yung babae. Tapos, later on, ay magkikis-kis sila. Pero bago yon, kung may iba pa lalaki, matinding labanan yan. Yes, opo. Oo. Kasi parang nagkakalakasan sila para sa isang babae. Courtship. Yes, opo. Parang meron silang parang, sino yung pinakamalakas sa kanya, mga babae? Oo. Tapos kung gwardyana niya, akin to napasok na. Babae ko to Oo, parang gano'n, akin to. So, yun, doon sila magme-mate. Ngayon, meron pong, kumbaga sabi natin major, kasi maraming klase eh. Merong pangunahing 3 na kilala sa ating bansa na mga hito. So, pakilala natin. Yes. Ayan yun. Ayan. Unang-una po dyan, yung Thai catfish. Pointed Occipital. occipital process. Ano ba yan? Ito. Yes, opo. Ulo. Okay, parang meron siyang... Yan ang pointed na. Okay. Tapos, ano ang kanyang scientific name? Clarias Batrachus. Then yung native. Yung native hito is short and rounded occipital process. Ayan. So, round yung kanya. Clarias macrocephalus. Yan lang po yung scientific name niya. Yes. Yung third, yung African hito, ito yung common na inaalagaan sa Pilipinas. 3-pointed occipital process. So, yan yung medyo, may tatlong Tulis. Oo, tulis. Ayan. Ang scientific niya ay Clarias. Clarias garipinus. Ayun. Ayan. Ngayon, tignan po natin yung ilang mga katangian para makita nyo rin kung alin kaya diyan ang gusto nyong alagaan. Ayan. Ayan, sa native hito, so ang description nga sa kanya is short and rounded occipital process, while yung Thai catfish ay pointed occipital process and yung African hito is 3-pointed occipital process. Yeah. Then, additional description is tender, more delicate taste. The best tasting among the three. So, ito pala yung pinakamasarap doon sa Siyempre. tangkilikin sa dili atin, native eh. Then, yung sa Thai catfish naman, rubbery flesh, medyo makuna. Sa African hito, tender and dry fibrous flesh. Parang Medyo makapit kahit na. Saka dry siya. Opo, ang negative naman, hindi naman po negative. Pero yung native hito, siya po yung pinakamabagal lumaki. Kasi naked nga eh. Pero mentras sabi nga, kumbaga sa charging ng cellphone, yung matagal magkarga, siyang masiksik. Yes. Tsaka ano, Mala. worth the wait. Worth the way. Okay. Sa Thai catfish naman ay sumusunod na mabilis ang paglaki. Ayan. And then yung African hito, ang pinakamabilis lumaki. Oo, meron, alam ko may isang province sa bandang north na meron isang ilog din eh. Sang North. Hindi ko po matanda. Ng bansa natin? Opo, yes. Okay. Dito po sa bansa natin. Meron dun isang ilog na bawal lang mag-swimming ang mga tao. Bawal maligo, pero malalim siya. Nabanggit mo na yung dati. Yes, opo. Pangasinan yata sabi mo. Opo, parang Pangasinan. Bawal sila mag-swimming. Kasi mayroon pong isang incident doon na ano pang ginagawa? May may ikot. Yes, meron pong isang incident na nalaglag yung kalabaw. Okay. Tapos pag ahon ng kalabaw is parang uka-uka na siya kinain. Kinagat. So, ibig sabihin, mga kaganto ng kalaki hito na yan. Baka hindi lang po Baka kalaki hindi lang. kasi meron yata silang nahuli. Ayan. Ikaw po eh. Ikaw. Yes, opo. So,
yun na, siguro gutom or hindi napapakain kasi yun, kaya gano'n. Ano? So, Tsaka dun sa sa ibang research, sabi may isa pa ring klase ng hito, yung hammerhead kung tinatawag. oo. Yung Pangasius suchi ang kanyang scientific Yes, name. oo. Bali, from Thailand din siya. Pero umabot daw siya ng 30 kilos yung weight malaki niya. yun. Kapag inaalagaan sa lawa o ilog. Siguro mga ganong klase yung yun. Pero ang sabi naman sa study, hindi naman siya nangangain ng tao. Sa ngayon, Nakangiti na siya. 30 kilos siya. umabot sa 30 kilos. Basta, Feeling kasi makasalubong ako ng kasing laki ng 30 kilos na laki ng ng Hito? Mapatalo na lang ako bigla sa laki nun eh. Kasi ano yan, tumatalo. Sige, describe pa po natin. Pero edible ba yun? Oo, edit. oo, Okay. Yes. Native hito, white spot on the side of its black body. And then yung Thai hito naman, the body is mainly colored gray or grayish-brown and often cover laterally in a small white spot. And then yung African hito naman, usually of dark gray or black coloration on the back, fading to a white belly. Yun. Ayun. Sa native hito, should the water evaporate during the dry seasons, the fish is able to lie buried for a long time. Yung pag natuyuan. Oh. Yun, Okay. compared naman sa Thai hito, walk and wiggle across dry land to find food or suitable environments. Talagang makikita mo siya doon sa lupa. Oh, yeah. Then yung sa African hito, Kaya crawl, talaga lumalakad yan, yung nakatiptoed. nag-walk. Ito naman, sa African hito, crawl on dry ground to escape drying fan. Pagapang. Ayan. Kasi mahirap na yan pag natuyo na yung pantos may ipit ka sa gitna, di ba? Yes. Kasi din talaga itong mga hito na to. Okay. And then, sa native hito, Ang native hito naman daw, average harvest size is 150 to 250 grams, but can grow as big as size 24-inch and weighing 300 to 400 grams. Wow. Yeah, ang malaki din, ano? While yung Thai hito naman po reaches almost 0.5 meters to 1.6 feet in length and 1.2 kilograms in weight. Haba, ano? Ito naman po yung pinakamalaki. Yung average adult po ng African hito may length na 1 to 1.5 meters, 3 feet in length. To 4 feet daw po siya. Maximum length of 1.7 meters. Kumbaga sa tao po 5 foot 7 inches. Parang ganun po. Parang basketball player na po siya. Tapos yung timbang niya ay? Parang ang tibang po niya up to kilos. 60 kilograms. Mas mabuti sa akin. Bigat pa sa akin. Parang kung ako tatanong, triple niya yata. And then, ano pa? Ayan, native hito is can survive in both brackish and freshwater. Oh. While Thai hito is freshwater and brackish. Yung African hito is can be cultured in either fresh or brackish water. So, pwede. Pwede. Pare-pareho. So, pwede sila talaga mag-alaga sa drum. Yes. Kasi kung freshwater lang sila, no? Pwede. Sa drum lang talaga, hindi sa Drum kasi ang tinatopic natin. Okay, so next. Ano pa po ang katangian nila? Ayan, native hito prefers living in canals, rice fields, stagnant pools, and rivers. Compared to Thai hito, normally lives in slow-moving and often stagnant waters in ponds, swamps, streams and rivers, flooded rice paddies, or temporary pools which may dry up. Then yung African hito lives in freshwater lakes, rivers, and swamps, as well as human-made habitats such as oxidation ponds or even urban sewage systems. Pati sa sewage, And then, ito, meron pa, native hito. Ano kaya yung sewage system mo, lagyan mo lahat ng ito? Pwede. Kikita ka naman ng malaki bakit hindi? And then, ito pa yung native hito. Should the water evaporate during the dry season, the fish is able to lie buried from a long time. Sa Thai hito naman, walk and wiggle across dry land to find food and suitable environments. Parang Parang nabanggitan natin yan. Okay. Ayun. Okay, Miss Ana, ito na lang. Yes. And then native hito matured in 8 to 12 months. Medyo matagal din, Tagal, no? oh. Spawning in the wild occurs during the rainy season from May to October. In the wild, the fish spawn in small streams. The fish does not, however, spawn on its own in captivity. Spawning must be induced by injecting mature females with hormones. The eggs from the female are removed while meat obtained from the reproductive trunk or sacrifice male.
are introduced. The resulting catfish larvae can be fed with newly hatched brine shrimp and water fleas 4 to 5 days after hatching. After more than 1 month, the fingerlings can be transferred to grow-out pan. A female weighing 150 to 200 grams can produce between 5,000 to 10,000 eggs. O, biro mo, Grabe. isang hito lang yun. Oo. Ayun. Dito lang, buhay ka na. Correct, ang dami-dami. Biro mo, isa lang alagaan mo, tapos ganyan ang itlogin, ano? Wow. Hindi mo na alam kung ilang drum ang pagsasalinan mo niyan. Oo, kung mabubuhay po lahat. Benta ka na lang ng benta ng fingerlings. Kaya nga. Diba? Eh, yung sinabi nilang spawning, sabi nga ay hindi pwede yung kusa lang na magano. So, kailangan ay merong isang lalaking sasakripisyo. may sacrifice meal, oh. Dahil dyan. Kasi ano yun eh, kukunin yung pinaka-itlog do sa lalaki, and then, papatay na yung lalaki na yon. O, tapos yun ang direktang pang-fertilize do sa itlog sa After babae. naman, no, pwede ka naman kumuha siguro doon sa mga fingerlings na pwedeng maging isang sacrifice yun. Kawawa. Parang Ayaw mo bubuhayin na. iaalay. Kawawa naman ng mga lalaki pag naging hito ka. Buti na lang hindi ka hito. Mukha lang hito, ma'am. Ay, sabi niya. Pero, ini-inject muna yung babae ng hormones para kusa siyang yung bang mag-ovulate ba? Parang kakaiba rin, ano, kung paano magpa-propagate ng hito. Kasi may sacrifice. Hindi, yun ay ano, kapag talagang gusto mo na talagang i-commercialize. Ayun. Pero malaki naman yun. Correct. So, ito po ang African hito na kadalasan nandito ngayon. Yung meron 3 ganon. Yes. Pag nakita nyo yung talukap niya, yung pinakamatigas sa ulo, at 3 parang letter M, yun yung African hito. Yun yung nabibili nyo. Tingnan nga sa akin. Ayan. Clarias gariphinos or African sharp toothhead have become a very popular aquaculture species in the country because they can be spawned artificially, grow very fast, can tolerate farming condition, and are easy to culture. It is hardy and tolerates adverse water quality conditions. It can be raised in high densities, resulting in high net yields, 6 to 16 tons Per hectare per year. Ayun na po. Kala ko year. So, kumbaga, mabagal yung sa native dito pero masarap. Okay? And then yung African nito, mabilis lumaki, pero yun nga lang, hindi siya ating talaga native. Yes, Tsaka, syempre, pag native, mas masarap talaga. Native talaga. Diba siya? Kaya ako native ako eh. Kinikilala lang ho muna natin yung mga hito para alam nyo rin yung mga katangian nila, okay? So, meron pa rin ibang mga breed or klase ng hito. May nagaganap po minsan na hybridization. Halimbawa, meron ka native, tapos bumili si kuya ng African. Pwede silang mag-mate, ano? So, bigay ho natin yung sample, baka yung alaga nyo hybrid na. Yan. So, yung hybridization po, hybrids born from male C, Macrocephalus, and male... Yan yung native, yung Yeah. female native. Yung male introduced to C, Garipinus. Yan po yung Yun yung African hito. The hybrid is able to breed with both species, could cause genetic introgression which could result to species extinctions. The hybrid also grow faster than the native fish and might outcompete the native stock for resources. Yun. Ang ganda ng ano na yan, magiging outcome nan. Kasi maganda yung lasa. Tapos ang native, di ba, maliliit lang. Oo. So, yung Na-improve na lalaki. Na-improve yung paglaki, tapos na-improve yung pagbilis. Paglaki. Yung period. Okay. So, yung lasa, tataglayin pa rin kaya yung native. Sigurado naman. Pero kung yan ay masasabitan na thigh, Talagang masasabitan na. yun, sabi ko kasi, di ba, minsan, nasabit, kung nasabitan, baka lusot, mag-iiba ang lasa. Morning na po pala sa inyong lahat. Explanation
application doon. Ang ganda pa naman ng pansabi ko. Okay. Anyway, eto. Clarias Garifaynos screws with heterobranchos. Ayan. Ayan. Ayun nga, ayun. Yung Clarias Garifaynos is crossed with Heterobranchus downsyphilis to get the so-called hybrid Heteroclarias. Okay, ayun. This cross has an advantage over the Clarias Garifaynos. Garifaynos fish cannot reproduce itself, so it won't spend energy on reproduction. Fish has white meat could be preferred because And then, Disadvantage of the hetero. of the Heteroclarias hybrid, susceptible to stress and parasites and diseases. Clarias Garifaynos has host several species of digenetes in addition to other endo and ectoparasites. Yan, mamaya papaliwanag natin kung ano ba yung mga ecto na yan. Ito pag na... Oo nga. Support. Merong hindi. Mamaya. So, may mga, hybrid. Ayan. So, pag yun ang nagawa ninyo, halimbawa, edi, pangalanan nyo na yung inyong malilikhang hybrid kung ako sa inyo, no? Pero itataas natin yung screen ng konti dahil may Isip ko kung pag na-hybrid siya, pwede natin tawagan eh. Oo, okay. Ito po. Ito yung traditional na pag-alaga. Malapit na tayo doon sa talagang paraan. Ha? Ito na. Okay, medyo hindi nakukuha yung ilalim eh. Yes. Okay lang. Okay O, lang sige po. Ilang traditional na sistema ng pag-aalaga is naglalagay ng agricultural line para ma-improve ang pH ng tubig. Yes. Ayan, naglalagay ng ipot ng manok para mapatubo ang lablab na pagkain natural ng isda. And then number 3, palagi magtatapon ng tubig at magpapalit para palaging okay ang tubig at malinis ang polluted water. Yun, maalis. Naglalagay ng aeration system para makahinga ang isda. Yan. Ang sunod po dyan, naglalagay ng 2 to 3 cm na fingerlings sa dami na 50 to 60 piraso kada metro kwadrado. Yun, inaabot ng 4 to 6 buwan bago lumaki ang similya ng hanggang 150 grams na timbang. Tagal din, ano? Yes, ito, pinapakain ng feeds na 30 to 35% protein sa first month at ibababa ng 30% sa susunod na 2 buwan. At 25% ang pinakahuli bago mag-ani. Ayan. Yun lang. At yung last, hindi po namin Ayan, maganda. yan eh. Ang average recovery rate ay 75%. Yun, 75 ang average recovery rate. Sabihin, pag nagkarga ka ng 100, 75 ang 75%. buhay. Pag malaki na po, mataas na po yun. Mataas na yun. Oo, pero kaya pa natin itaas yan. So, yun yung traditional. Masyadong mabusisi. May agricultural line ka, di bibili ka pa nun, no? Tapos, bibili ka rin ng mga ipot ng manok para pangpalablab. Di gastos pa rin yun. Bukod sa nakaka-pollute ng tubig yon. Ano pa po? Lagi nagpapalit ng Oh, tubig. nagpapalit, matrabaho Tapos, yun. ibabalitan mo ng panibagong water para Correct. hindi ma-pollute yung water. Oo. Ano pa? Magastos dahil may aeration system. Pero, mataas ang kanilang mataas ang kanilang requirement sa aeration. Oo, yun. At saka napakatagal pa. 4 to hanggang 6 na buwan bago lumaki ang similya. So, yan po yung traditional. Yes. But how are we going to do it sa drum? Madalang po kasi nag-aalaga sa drum. Bihirang-bihira po yan. Oo. Kadalasan saan ba inaalagaan? Sa pan. Sa pan. Ano pa? Sa pan ulit. At sa pan. Di ba nilalagay yan doon sa mga dagat? Tank. Fish cage. Oo, di ba? Yun, fish cage. Pero brackish yun. Oo, brackish brackish. water. Okay, so, kung sakali man po mag-aalaga na tayo ngayon ng hito, gusto nyo yung negosyo, pagkain pa sa pamilya, ano ang advantage o pakinabang na makukuha natin? Kung sakali po. Una dyan, yung food conversion ay mas efficiente dahil limitado lang ang espasyo, nalalanguyan, kaya they burn fewer calories. Yes, Di ba pagod, ano? Tapos madaling ma-monitor ang population ng alaga at ng kanilang kalusugan. Madali lang mag-alaga dahil contained at kontrolado ang sitwasyon. And then, hindi na problema ang oxygen level sa tubig at magandang kalidad ng tubig. Yes. Bababa na ang mortality rate dahil sa technology.
hindi na magkakaroon ng problema na polluted water. Yan, mas madali lang mag-ani kung naka-drum. Yes, mas magiging maikli ang panahon ng pagpapalaki. Mas magiging malinamnam ang lasa, hindi na malansa at walang mga parasite. Yes, Yun. opo. Nakita nyo ang advantages? Hindi ho basta ano lang yan, salita. Kaya po nating gawin yan. Yes. Paano mag-alaga ng iyo ng hito sa drum at paano makakatulong ang technology? Yan ngayon, ano? Any wild guess? Paano natin naalagaan? Maglalagay ng tubig sa drum. Correct. So, ito na po, para makopya ninyo. Ayan, gumamit ng itim na drum na kwadrado na may kapasidad na 1,000 liters. Katumbas nito isang cubic meter or 200 litro capacity. Hugasan o linisin ng maraming beses ang drum kung ito ay pinaglalagyan dati ng shampoo, kimikal o gamot bago gamitin. Pinturahan ng itim ang drum kung walang nabili na itim ay palipasin ang amoy nito. Ipwesto ang drum, sikat ng araw, ngunit lagyan ng takip na net. Option lang po yan. Pwedeng lagyan ng buhangin o malagkit na lupa sa ilalim ng drum. Yes, ma'am. Maidagdag ko lang kung bakit sila gumagamit dyan ng itim na drum. Yes. Kasi yung pong mga hito is nocturnal po sila. Correct. Yes, kapag sa gabi, which is ibig sabihin po na nocturnal, sa gabi sila active. Kapag sobrang liwanag or direct sunlight, hindi po sila kumakain eh. Hindi, pag maliwanag yung drum, lalo Yes, na. opo, pag so pagkagabi, gusto nila, kasi sa gabi po yung natural instinct nila, sa gabi sila nag-hunt. So doon lang sila kumakain talaga. Nakita mo, nagtatago sila sa putek ng matagal na panahon. Okay lang sa kanila, wala silang makita. Anyway, so yun po, kung makakabili kayo ng drum na itim na, pwede. Kung hindi naman, magpipintura kayo. Pero palipasin nyo yung kulay niya, yung amoy niya kung sa drum, may pintura yun eh. So gawin nyo lahat magagawa nyo para mawala na yung amoy ng pintura. At saka kung bakit din siya nilalagyan ng takip na net, para yung mga Hito. pusa or hito, Oo. yung hito hindi tumalon, hindi Yes. lumabas. Yung mga pusa, hindi makain yung hito. So, kailangan din nilang makakuha din ng hangin sa taas. Yun. Alright, next. Ayan. Maglagay ng tubig sa drum ng hanggang kalahati. Yan ang una. Maglagay ng 1/4 kilong atobi sa tubig at haluin. So, yan ay medyo ibababa na natin. Oo. Ilan ang gagawin natin dyan? 2 kutsara po. Yes, kapag 200 liters o yung bilog na drum. Pero kung 1,000 liters naman, bago po Yung square. bago magkarga is 4 na kutsarang atobi. Yun. So, ilang araw natin maiimbak yung tubig na may atobi bago ilagay natin yung mga fingerlings? Mga 1 week. 1 week. 1 week or 2 weeks. Oo. Bakit pa kailangan nating i-imbak yung tubig kapag nilagyan ng atobi? Yes. Hindi ba pwedeng diretso na lang or something? Unang-una dyan, para magkaroon na siya ng sarili niyang lablab or para Yes. mapalakas din yung Kasi kapag may technology sa una, yung naglagay kang tubig, nilagyan mo ng technology na ilan? 4 na kutsara sa square, yung 1,000 liters. Kapag drum na bilog, 200 liters, 2 kutsara. 2 kutsara. Tandaan nyo po yun yung ilalagay nyo sa tubig. Wala Gumawa na po pang kayo ng- karga. So, ibig sabihin nito, hindi na tayo nangangailangan kung ano man yung mga manure na ilalagay. Ipot, wala na yun. Oo. Kumbaga kusa na siyang madali maglablab. Oo. So, tutubo na yung mga natural na pagkain at hindi na rin kayo mag-agricultural life. Saka, ano na po yan, tip pa rin po, dapat yung drum na ilalagyan natin is direct sunlight siya ha, hindi sa Oh. sa Lilim. Lilim. Bakit? Yan ang tanong na naman. Yes. Oh, any wild guess? Kasi meron tayong lablab na kailangan buhayin ng sikat ng araw. Mananatiling buhay ang lablab doon sa loob ng drum para magbigay naman ng pagkain at saka oxygen doon sa hito. Yes, Dagdag na nila oxygen ng yun. chlorophyll na Yes. makukuha lang natin sa Sikat ng sikat ng araw. araw. Okay? So, tandaan nyo po, binaba na namin ang dosage sa Yes. ganon, mas maganda. No? ho? The next, Okay? ayan, gumamit ng similya o fingerlings na mga 2 to 4 cm ang laki. Yan. Sa 200 liter capacity na drum, makakapaglagay ng 50 to 60 na isda hanggang sa lumaki na. Samantalang sa 1,000 liter ay 200 na isda. Pwede magpakain ng commercial feeds, trash fish, bituka at hasa ng isda na ilang beses huhugasan, niluto at patitiktikin. Yan, bago ipakain. So,
Kanin. Kanin na nilamas ng bagoong na isda, golden snail, alamang, kumura, feed paste, trash fish, or by darak, kanin. Yan ang fish Pwede paste. rin na pwede kainin nyo. Yes. Earthworm at 1:5 hog value feeds. Yes, okay. Yun, kumbaga, busisiin muna natin yan. Yan, ang dami. So, normally, trash fish ang pinapakain. Oo. Ano ba yung trash fish? Baka bago pa lang sa ating mga viewer. Yun, yung mga bituka. Hindi, yun yung, ang trash fish yung, tama naman yung sinabi mo, Oo. na pakain din Pakain yun. yun. Yung trash fish yung mga nabibili talaga. Minsan tiba-tiba yun sa palengke. Yung mga Ay, walang lasag-lasag. ulo. Yes. Oo, Lasog-lasog Oo, na yung- mga isda. Oo. Yeah, pinapakain din sa mga bangus yan, sa lahat ng isda na inalagaan. So yan, isa sa pwedeng pagkain. Ano pa? 1:5 sinabi ni ma'am. 1:5, oo. Mhm. Pero yan ay hindi pa naman natin siya Nasubukan. natatry. Pero Mhm. kasi yung isang user natin na gumamit, may gumamit sa baboyan, meron siyang Sa hipon din. sa hipon. Meron Hipon. siyang hipon. Hipon So, tsaka yung crab. paglalagay niya, nahulog dun sa may May pan ng hipon. Eh, nakita niya, nag-umpukan yung mga hipon. So, why not na i-gamitin niya? Ayun. So, Kinain na-try naman. nila na kinain. So, maganda Oo. naman. Pero sa hipon, mas maganda i-try natin yan. Sa Yes, hito. sa hito. Susupan. Oo. Hindi pa po namin nasusubukan yan, pero mas maganda po i-try nyo. Yes. Oo. Kaya Para- nasabi namin, pwede Oo. natin ipakain Oo. yung Kasi 1:5. kinain ng Yes. hipon. Hipon. Ang Ito, safe naman. Eh, malapit pa rin yung sila. hipon. Oo. Hito. At saka ang hito naman kahit ano kinakain. Yes. Yeah. Oo. Joke lang Makakain yun, may joke bayan. lang. na makakain. Totoo po yun. Totoo. Nagpapatawa lang. O ano pa, pwede, ito po, base na rin sa mga ibang nagsasagawa, meron silang feed paste. Sabihin parang malagkit na pinagsama-sama, kanin, trash fish, darak. Oo. Yan. So, konting tubig, tapos parang nilalamas-lamas nila, malagkit. Tapos yan ang pinapakain. Oo. Binilog nila yan eh. Tapos, Oo. And then, yung ginawa na natin to, yung kanin at saka bagong na isda. Of course, may technology Yes, May oo. technology. Tsaka yung isa sa nakakakot ng attention ko sa pagkain sa kanya, yung golden snail. oo. Yes. Parang dalawang business in ano na siya. Yes. Dalawang business sa isa, pwede ka mag-culture ng snail. Di ba? Correct. Panoorin niyo po yung previous video namin about sa snail. So, Tama parang yun. dalawang business na siya pinagsama. Pwede ka mag-culture ng snail. Oo. Ipapakain mo sa mga hito mo pagka sobra yung pwede mong ibenta yung snail. Correct, correct. Parang doble-dobleng kita ang At saka mangyayari sa dapat kanya. tandaan nila, aasin niyo po yung shell baka ipakain mo yung shell. So, yung laman lang po ng buhol. Yan. Ayan, kapag pinakain niyo po yan, mas magandang lagyan niyo ng technology. Correct, correct. 2.5 grams po sa 1 kilo ng pakain. Ang gawin niyo po dyan, ibudbud niyo po ng konti yung technology. Din 2.5. Yung 2.5 grams ng technology, ibudbud niyo dun sa 1 kilong pakain. Lamasin niyo po ng sobra. Hanggang Talaga kumapit. sobra, ha? Sobra talaga. Hanggang parang ganon. para kapit na kapit yung technology Yun. para pag kinain ng isda. Siyempre, mas malakas, mas Oo. malinam. So, ano man ang pagkain nyo, 2.5 grams. Ilan ba yung 2.5? Kalahating kutsarita. Ayun. So, Yep. may isang kutsarita pero kalahati lang nun. Pero napakatipid. So, nakita nyo na ho, ang technology doon sa preparation. Sa tubig pa lang, wala pang karga, lalagyan nyo na. Tapos, susunod doon, yung bawat tuwing magpapakain, lalagyan nyo. See? So, earthworm, yan, sinabi ni Sir, doble, di ba? Mag-alaga ka ng snail, at the same time, para may pangpakain ka sa, so, isa pa, Burmese. Oh, yan. Yun. Yun, ano? Okay, hindi Burmese, earthworm mismo. Yung mismo, Oo, yung bulati natin. Yung native. Mm. Yung makikita natin sa pag tayo naglaba, makita mo, dami. Dami, oo. Oo. Pakain yun kasi protina. Yes. Mataas ang pangailan sa protina ng hito. Okay, so, ito pa po. Ayan, pagsapit ng 3 to 4 months na pag-aalaga, ay pwede nang mag-selective harvest ng 1 kilo ay 2 to 3 peraso. Kita mo ma'am, Ayan. 3 to 4 months lang, pwede ka na. Selective harvest po. Ibig sabihin, pipiliin nyo lang yung mga... Depende sa gusto mong sukat. Oo. Kung gusto nyo 2 piraso kada 1 kilo, pwede nyo Oh, malaki gawin yun, no? Kung gusto nyo 5 piraso kada 1 kilo, pwede rin yun. Ay, maliliit yun. Lalo na kung may mga nag-order sa inyo na Oo. ganun lang yung gusto Kasi mong ma'am, size. Correct. ako kasi mahilig, kumakain din po ako ng hito. Ang base sa experience ko, mas maliit siya. Parang sa akin, mas masarap yung pag mas maliit.
Kesa Mas sa, malinam na. kasi hindi ka napapagod na ubos mo na isa. Opo, parang Mas kuha ka malinam na lang nakuha. Oo. Mm. Bagay. Eh, ano ba ang market nitong hito na to? Saan mo maima-market? Minsan nabibili kasi siya, 150, luto na. Isang piraso lang yun. Sa mga palaisdaan na restaurant, yan, mabili yan. Yan, Dito. ano pa? Dito sa may parting pansol. May mga specialty, ano? Ihaw doon, marami. Okay, so basta mataas ho ang market naman yan at merong, kumaga sa handaan, special. Yes. No? summer, maganda yan. Ihaw-ihaw. Oo. Sa mga nag-outing. Mm-mm. So, ito hong hito ay natutulungan ng technology pag kayo nag-alaga niya na maging masarap lalo ang lasa, walang lansa kasi nakakaya po niyang ilabas lahat ng anumang compounds or harmful or compounds and toxins na maaari magdulot ng kasamaan ng lasa nito, no, na pag kinain ng tao na lilipat sa tao, di ba? Kapag so maganda ho na may technology sa pag-alaga, nakakatulong pa sa mabilis na utilization ng nutrients. Okay? So, paano? Si Miss Ana na ang tatanungin natin ito. Paano nga ba dapat pakainin ng hito para mabilis lumaki? Para mas mabilis, syempre, bibigyan natin sila ng magandang nutrisyon. Kasi, nangailangan kasi ang hito at least 30 to 32% na protina. So, sa malilit lang yon. Pero habang lumalaki naman yung isda, so, bumababa din yung protina na kailangan nila. So, yun sinabi nga natin ng mga trash fish. Trash fish. Yun, mataas ang protina lang. Yun ang ibibigay natin. Pero, syempre, dun sa mga, lang tayo, drum, kumakain din kasi ang hito ng mga maliliit na gulay. Yan. Pwede yung kanin. So, yung mga, tawag doon, yung mga leftover natin, pwede natin. Pwede rin. Yes, Oo. Okay, so halimbawa kasi yung iba tinapay naman ang nilalagay, palagay ko hindi makakatulong kung commercialize. Kung pagpapalakihin mo pa, nung lalaki ng tinapay lang. Kasi ang bread kasi, mas mataas yan sa energy eh. Walang konting protina na. So, nakakapag-pollute pa ng tubig minsan. Yes, Okay, so, papaano natin i-maintain yan? Kasi ang isda kailangan ng oxygen. Yan, paliwanag natin. Ano ang kailangan gawin pag nag-alaga na kayo sa drum para mabuhay yung inaalagaan nyo? At lumaki. Oo. Lalagay lang natin doon, tapos yun na. Hindi, lalagyan ho natin ng aerator. Yeah, so kailangan po niya ng oxygen source. Kasi syempre, lagi nga pong binabanggit ni Sir WBA, wala pong nothing in this world na mabubuhay ng walang oxygen. Oo. Bagamat meron tayong lablab na nagdadagdag ng dissolved oxygen sa tubig, kailangan pa rin natin ng sustained oxygen para sa isda, pero hindi magastos. Yes, opo. Hindi magastos kasi yung mga ginagamit lang po pala sa aquarium, pwede natin gamitin. Maliliit lang yun, di ba? Ordinary lang. Oo. Yun. Magkano lang yun? Umulan lang yun. Oo. So, kung drum na bilog ang gagamitin nyo, ang ilalagay nyo pong aerator dyan, yung ginagamit sa aquarium, may 3. Meron, di ba, square. Yung square ho, 1,000 liters, 6. Natandaan nyo na po ha, 3, kung drum na bilog, 200, parang bolang bilog, ganun tawag yung commercial. Tapos ito, may 2 klase pala ng aerator. Merong submersible at saka merong sa labas. Yung nasa labas, tapos yung tubo lang nasa loob na bumubulabok. Kailangan kung medyo ilalagay natin yun, yung ano yun, yung tawag doon, yung straw, parang straw. Lalagyan na natin ng pampatigasyon para lumubog. Ayun. Pampabigat. Pampabigat. Oo. So ito ho, sabi nila, try nyo na lang po, mas tatagal daw yung mga hindi nakasubmerge. Yung nasa labas. Yung kumukuha lang ng hangin sa labas, pinapasok sa loob. Kesa nando sa loob na mismo. Okay, so, itry nyo lang ho. Pero lahat ng yan pwede. Kaya ho, very minimal lang ang magiging puhunan nyo. 1 drum. Tapos, 2 piso lang isa, no? Yung fingerlings. Kasi ang drum ngayon, parang yung malaking kulay blue. Ganun ba? Mga 600 pesos. O, kwentahin nga natin, actual. 1 drum, pagpalagay natin kasi 600 to 900 pesos yan. Huwag na natin kunin yung 1.6. Alam niyo naman, mahal yun. Ba't naman bibili nyo? Ito yung pinakamura lang. Yung
kapasidad na Nasa meron kayo? internet, 600. 600. Average na po yun, yung bilog yun. So, 600 plus, ilan yung ikakarga mo sa isang drum na bilog? Hindi na natin kinuha yung malaki, ha? 50 to 60 na O, isda. sabihin na natin So, 50 times 2. O, di 120. 120. O, de 120. 720 ka na. O, de may 720 na. Okay, lista mo, mamaya. Di O, ko makakaya. tapos, 50 tatlo. times 2, O, tapos, magkano ang submersible or magkano ang more or less? Dapat pa sobra na natin. Maliit po, masa 250. 100 to 250 po. Ang maliit. Maliit Ay, po syempre, yun. tumawad ka, 150 na lang. Pag pala, let's say mga 200. 200. Ayun. Safe po. Times 3. Times 3. 600. O, nakamagkano na tayo? 1,320 ka na. Okay. So, wag mo nang kwentahin yung tubig. Oo. Wag na. Tapos yung, kumbaga parang ipinlas na natin dyan yun. And then, may similya na tayo, may drum na tayo, Tapos ito yung aerator. o may aerator tayo, pagkain na lang. Okay. Syempre, magkano ba yung trash piece? Nagkano? 50 pesos. 50 pesos ang isang balde yata. Isang balde. Po yata Ito, yun. itong, madami-dami na to. Ilan yung pakakainin natin? 5 po. Ano to? 60. 5 po. Oh. 60 to. 60 pieces to. Okay. Ayan. Sa isang drum. Yung isang drum, isang ano mo, makakatatlong araw. Tama. Tingnan mo, Tama. 3 days. Oo. Di yung 3 days is 50 pesos. For Okay. 3 days. So, meron ka ng 1,370. Ano yan? 3 days, papalagay natin na Paglaanan mo na 120. dyan, isobra na natin 1 kilong atobi. Lagay mo na Okay, dyan, ano? 470. 1,370, 470, di 14, 1,840. Oo. Oh. For 3 days lang yung For pagkain 3 days natin. na yan. Oo. So, yung 120 days divided by 3, palagay mo, 40 days. So, 40 days times 50 pesos is 200. Okay. O, 200. Okay. So, meron tayong 1,840 plus 200 is 40, then 1,340. Okay. 3,040. Yon. So, ano pa ho yan? So, sobra yan kasi magpapakain ka ng iba pang supplemental na pagkain. Oo, yan. 'Di ba? Pwede may pakain ay kumuha-kuha ka dyan ng iho, magkuha ka nga dyan ng mga bulati sa daan. Oo, yan. Siyempre, wala nang value yon. Oo. Kapag dating ng, halimbawa, 4 months, meron ka na mga 400 grams. Okay. 400 grams na yon. 400 grams times 60 yan. So, meron ilang kilo na yan. So, 2,400 kilos. Oo. So, magkano ang kilo ng ng hito? Pagpalagay mo ng 300. 300. 0, 12, pero 1. Aba, malaki to. Magkano? 72? 1,000? 72,000? Correct. Malaki talaga. 72,000. Lalo na kung talagang hindi ka gagastos ng pagkain. Oo. Papalagay mo yung kinuwenta, flat mo na lang ng mga 5,000 o 6,000. Kaya nga. 10,000. Kaya nga. May 62,000. Kaya nga. Bawasin mo na. Bawasin mo na. O, di ba? O, di ba? Hindi, sa totoo lang, maganda ang kita niyan. Lalo na kung nagpapaanak ka pa. Di ba? Pero, Tayo doon. pero dyan lang, hindi na matrabaho. Ayos na yan. Pandagdag kita. Dagdag kita. Malaki pa. Malaki pa yan sa saldo mo. 4 months, 72,000. Kasi, Oo. papalagay, ano nga yung sabi ko is, Ano pa yan? diba? Binili mo pa ang pagkain yan. Oo. 0. 4 na 0. Kaya nga. Ano yung ko ba ganun din eh. Oo. Diba? Parang Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala. Kasi nga, diba? Less mo yung 5,000. Correct. Di 5,000, di 72, 68, 67,000. 67. Eh di, kung sakali man ay meron kayong pantustos sa pamilya, may pagkain pa kayo. 'Di ba? Masustansya pang pagkain. Ano ba sustansya meron yan? Marami. Ay, si Siksik sa liksik ang tanongin natin. Oo, si Siksik sa liksik. Ayan. Sick girl. Yes. Teka lang ah. Saliksik girl. Ayun.
paglilinaw lang. Girl. Sorry. Ano ang sustansya niyan? Sa pagkain natin ng hito, ito, dahil nga dun sa diniscuss na kanina na rich in protein, dahil gawa na rin ng mga pinapakain sa hito. So, yung tayo nakakain nito, magkakaroon din tayo ng mataas na protina. Tsaka low fat and calorie count ang pagkain ng hito. Oh, Sa mga nagda-diet. pan-diet. Ako. Oo. Oo. Tapos, di ba, halos lahat ng isda, may nagko-contain ng... Nakatingin sa kanya. Oh, okay. Ayun, halos lahat ng isda, di ba, nagko-contain ng mercury. Yes. Depende sa, lalo na kung saan mo kinuha. Hindi, kung sa dagat yan, lalo Oo, na. mataas ang Pero, Sa drum, wala na mercury. pero sinasabi na ang hito, according sa research, ay low in mercury. Safe siyang kainin, lalo na ng mga pregnant women. Okay. Kasi, lalo na, alam natin na contaminant ang mercury, nakakasama dun sa pinagbubuntis nilang baby. Okay. So, yun. Tapos, Huwag lang niya paglihan yung hito. Oo, wag lang paglihian. Baka magkaroon ng balbas na. Ayun. Tapos, bukod... mo ang hito rich in vitamin B12 din ang hito. Ay, maganda yan Sinasabi sa nerves. Sinasabi na ang it provides 40% of an adult's daily intake ng vitamin B12, which helps the body convert food into energy. So, bukod pa dun sa vitamin B12, may iba pa tayong benefits. Yung vitamin A, folate, vitamin C, calcium, iron, and manganese. Tapos nagko-contain din ito ng choline. Ito yung good source of healthy essential fats. So, safe na So, safe. masustansya. Masustansya. Okay. At saka yung binanggit natin kanina na endo at ecto. Ayan. Kasi po, normally, ang mga isda talaga, merong mga parasites yan. Ang kagandahan lang na may technology tayo, hindi papasukin ng parasites yan. Yes. Kung sana siya umaalis or nagsisecrete doon sa toothpieces nila. So, ito po yung parasites. Ectoparasite is a parasite that lives on the exterior of its host. Ectoparasites infest of lives on or in the skin but not within the body. Fleas and lice are ectoparasites. Yes, yun po yung mga, di ba, pag meron tayong minsan, lalo yung pagbagong huli, meron mga nakadikit na, Nasa parang, labas lang siya. nasa labas ang baga pa, ito po yung isda, parang may mga nakasabit na mga worms na gano'n. At saka pag inano mo sa microscope, talaga nakakagat sila. Nakakagat sila doon. Kaya nga, pag halimbawa lang to, meron kayo alaga isda, tapos ilagay nyo ng technology yung tubig, makita nyo parang may bahid ng dugo. Halimbawa, kung aquarium yan, kakalas kasi. Kakalas yung parasites doon. Kaya meron parang bahid ng dugo maliliit doon sa tubig. Okay? Ayun. So, eto yung isa pang parasites. Yan naman po yung endoparasite. A parasite that lives in the internal organs or tissue of its host. Yung example po niyan, yung tapeworm. Yes. Mga nasa loob po yung mga makikita sa bituka. Ay, madalas, di ba sa bituka yun? Pero minsan meron sa mga flesh nila eh. Oo. O, pag hiniwa mo. Sabi nga ng mga chef, normal na sa kanila yung pag hiniwa ang meat ng fish. Meron. May nakita ko sa internet, yung paghiwa niya ng gana. Tapos may gumagana. Puti. Isa-isa niya, Oo. halos lahat ng Thread siya eh, thread. Parang sinulid na lang na hinuhugot. So, pasintabi po, sorry pero yun po ang katotohanan. Kaya pag tayo may alagang isda, kakain na tayo sigurado ng isda na wala pong parasite. Yun. Kasi may technology. Tsaka sinasabi na kapag yung hinuli, yung pag halimbawa nasugatan yung hito, tapos yun nga, kung kunyari nilambat siya or yung kung paano hinuli, nasugatan, mas madaling kapitan ng mag or Yes. fungus. So, mas Correct. madaling kumapit yung mga mikrobyo. Sugat eh. So, tsaka yun nga, possible pa ring makahawa sa kapwa nila hito. Isda, oo. Yan yung mga palatandaan yan kapag ka nasugatan yung mga may sakit tayo. Unang-una dyan yung pagkaubos ng palikpik. Oo. Yan, totoo. Ano yan fin rat. At saka yung balbas at buntot niya. At saka mapapansin din mo rin yung pagbabanat ng balat ng hito. Hindi sa akin yung sa'yo. Yung pagbabanat ng balat ng hito o pag-iipon-ipon ng mga isda, ibig sabihin, meron na siyang sakit, meron ng mikrobyo na nakapasok sa katawan niya. Okay. Pag talagang ano sila. Oo, tapos nakalabas ni ulo. Nakalutang. Nakalutang. sabi niya, help! Pero normally, magkakadikit talaga ang mga hito. Gusto nila yon.
Yun eh, yung kapag nakita mong medyo ano na, tapos nakalutang na talaga yung ulo nila. Ibig sabihin, yun eh. Medyo nagdedelikado Infected na sila. Ano sila, sumasagap na ng hangin sa taas. Nagkukuha ng oxygen. Iwasan po natin magkaroon ng parasite ang sugat or parasite yung yung mga hito. Kasi carnivorous po sila. Kumakain sila ng kapwa nila. Kinakain din nila yun ang Mga po, pag namatay na yung hito rin doon, kakainin din nila yun. So, matatransfer na naman. Di hanggang paulit-ulit hanggang magugulat ka pag harvest mo. Ba't 2 piraso na lang yan? Mas maganda din na hindi sila kinukulang sa pagkain dahil may tendency na sila mismo magkagata. Yun, naku, huwag niyo gugutumin yung hito. At isa pa, kapag halimbawa lang to dumating na kayo sa punto na malakihan na ang produksyon nyo at nagpapaitlog na kayo, yung similya, kapag lumabas na ho yung mga maliliit na fingerlings, ihiwalay nyo agad. Apo. Kakainin nila yun. Ubusin nila yun. Ubusin nila yan. Basta mas maliit sa kanila, kakainin nila. Pero kung kasing laki nila, hindi nila kakainin. Halimbawa lang, naglagay ka ng, alimasag sa ilalim, at kasing laki lang nila, hindi nila gagalawin yan. O kaya tilapia, malaki pa sa kanila, malaki pa sa kanila, hindi nila kakainin yan. So, ibig sabihin, pwedeng i-combine ang tilapia sa Ay, hito. yun nga lang, kakainin nila kapag mas maliit. Oo. Minsan takutan lang din pag malaki. Hindi niya kakainin. Dapat sapat lang din yung pagkain kasi pagka sumobra naman, yun medyo mabubulok lang. Sa tubig. Mapupulyot yung tubig. Kasi malaki yung bibig ng ng hito. Parang kumbaga sa pating, parang pating. Pating. Parang pating siya. Kaya talagang carnivore siya. Yun nga, kaya minsan nauubos yung tilapia kapag meron kang hito sa loob. Yes, diba? opo. May nakakatibo yung Yes, so sa hito. palikpik niya, meron po siyang tibo talaga doon. Oo. Kung masusuka, hindi ko alam kung anong meron doon kasi Lalagnatin ka lalagnatin ka, mga yung Tsaka isa pa po Nakakasugat. dyan, opo, pag mag-aalaga kayo ng hito, kumbaga sa backyard, maging responsable po kayo na pag hindi nyo na kayang alagaan, itatapon nyo po sa ang gagawin nyo, itatapon nyo lang sa river, sa palaisdaan. Hindi nyo po pwedeng gawin yun kasi ang hito po is invasive species. Yes. Opo, pag kumaga pinakawalan nyo siya sa isang invade nila yon hanggang ang mangyari puro hito na lang doon. Masisira yung natural ecosystem nila. Yung habitat ng mga ibang species na nakalagay doon sa kung saan mo nyo tinapon yun. So, Yun. So, yun po, napakadaling mag-alaga ng hito. Ang laki pa ng kita. yun. Malaki pa ang kita. Kaya kung resourceful ka, kung anong makukuha mong pagkain na pwedeng makapagpalaki sa kanila, at nakamenos ka, edi mas malaki pa lalo ang kita mo. Okay, so yun po, ganun lang kadali. Maraming salamat po sa mga tumutok ngayon sa ating pong topic na tungkol sa hito. Sa hito. Sa kung may mga question po kayo, pwede kayo mag-message po sa ating Facebook. Pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. It's www.facebook.com/atovinanotech. Pwede po kayo mag-message dyan. Kung may tanong po kayo, pwede po kayo mag-message. Meron po talagang allotted person para sumagot sa inyo. Yes, kung gusto niyo naman pong manood ng aming mga previous videos or kung gusto niyo mapanood kung paano mag-culture ng yung golden kohol. Yes, kapartner na rin po siya ng ng hito, tsaka kung gusto niyo rin po mapanood yung vermiculture na discussion namin, pwede niyo po kaming i-subscribe sa aming YouTube account. It's www.youtube.com/atovinanotechnology. Pag nanonood po kayo, huwag niyo pong kakalimutan na i-hit yung subscribe, tsaka po yung excuse me po. Huwag niyo pong kakalimutan i-hit yung subscribe button, tsaka yung bell. Yung bell po, yung stands for, yes, po. Para automatically notified po kayo sa aming mga previous, mga bagong videos. Sorry. Or kung may iba pa pong katanungan, pwede din po kayong tumawag sa 0917-540-8887, 0939-917-2887, or 0917-875-4262. Tsaka yung mga kababayan natin na may mga palaisdaan na nagko-culture na ng mga worms, tapos meron na rin silang golden snail. Yes. Ayun, feel free to share din po para sa iba pa nating mga kababayan na gustong matuto kung paano mag-alaga. Okay po, maraming salamat po. At batiin natin yung ating mga viewers. Yes, ang dami po nila. Yes, good afternoon po kay Sir Alex. Good morning po kay Mr. Catherine Lia. Good morning din po kay Mr. Galaura Joyce Laura. Hirap basahin Si
Apostol, good morning po. Kay Karen Visida. Yan. Yan, good morning kay Sir Richard Escaner. See you sa seminar. Kay James good morning po. Yeah. Good afternoon din po kay Ma'am Pahunihaw. Good morning. Ay, good morning. Ano ba yan? Minamadali ang hapon. Gusto mo na muwi, ano? Gusto mo lang hapon na agad? Saturday. Yes, Hindi, Saturday. may seminar kasi, kaya nag-apro yan. Okay. Para-parehas po kami. Excited na rin po kami para sa seminar natin. Bye! Happy weekend po! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.